6 na maliliit na kaibigan. Maliliit na kaibigan. 7 maliliit na kaibigan. 8 maliliit na kaibigan. Mga nakatutuwang maliliit na kaibigan. Magkakapit kamay. Naglalaro ng mga bola ng nyebe. Ginoong Vance. Paumanhin sa hindi wastong pagbati sa inyo. Bilang pinuno ng pamilya Vance at pinakamayaman, ano ang dahilan ng inyong pagpunta sa isang lugar na tulad nito? Siya ay medyo baliw. Ikaw. Umalis ka. Aurora. Paumanhin. Huli na ako. Sasama ka ba sa akin pauwi? Sinabi ni Mommy na hindi ako pwedeng makipaglaro sa mga estranghero. 3 taon na ang nakalilipas. Nang siya ay unang dalhin dito, ang kanyang gulang sa isip ay 3 lamang. Hindi namin siya minamaltrato. Ngunit sinumang mag-abot ng kamay sa kanya, ay napapahamak. Aurora. Tingnan mo ako. 3 taon na ang nakalilipas. Nang ako ay nasa panganib, bumagsak ka mula sa langit at iniligtas ako. Nangako akong gagantihan kita. Naalala mo ba? Ayos lang, Aurora. Hinahanap kita sa loob ng 3 taon. Hindi ko inakala na mapupunta ka sa isang lugar na tulad nito. Aurora, huwag kang matakot. Ako si Tito Ethan. Gusto mo ako. Kung gayon, ako ay sasama sa iyo pauwi. Aurora, huwag kang mag-alala. Ang hustisyang utang nila sa'yo. Ipababayad ko sa kanila hanggang sa huling butil. Tara na. Oo. Aurora. Maligayang pag-uwi. Maligayang pagdating, Binibining Sterling. Aurora. Tingnan mo ang lahat ng mga bagay na ito. May nakita ka bang nagustuhan mo? Mula ngayon, magkakaroon ka ng hindi mabilang na mga laruan at regalo. Ihatid muna si Binibining Sterling para maligo. Mula ngayon, ituring ninyo siya na may parehong respeto tulad ng pagtrato ninyo sa akin. Opo. Binibining Sterling, sundan niyo po ako. Sige na. Para sa iyo. Gusto ko si Tito Ethan. Ginoo. Handa na ang lahat. Aurora. Tara na. Pupunta tayo sa engagement party ng iyong asawa. Sige. Yehey. Lalabas tayo. Talagang swerte ng pamilya King ngayon. Nakapag-asawa ng ganoon kataas. Nagkaalyansa sa ang pamilya Shaw ng lungsod ng Timog Kahoy. Tingnan mo ang handaan. Iba talaga ang klase. Malugod na tinatanggap ang ulo ng pamilya. Aurora, naalala mo ba ang sinabi ko sa kotse? Pagpasok natin sa loob, bibigyan kita ng papel at ballpen. At isusulat mo ang pangalan mo, ang sarili mong pangalan. Magagawa mo ba yan para sa akin? Ang ganda ng pangalan ni Aurora. Gusto kong isulat yan. Mabait na bata. Hoy, Tito Ethan. Ang tamis ng candy. Kumuha ka rin. Ikaw ang kumain. Ginoong Jasper Kane. Tinatanggap mo ba
Si Binibining Vivian Shaw, bilang iyong kasintahan, na mamahalin at pahahalagahan, ngayon at magpakailanman. Tinatanggap ko. Binibining Vivian Shaw, tinatanggap mo ba si Jasper Kane, bilang iyong kasintahan, na mamahalin at pahahalagahan, ngayon at magpakailanman? Oo, tinatanggap ko. Tutol ako. Sino yung lalaking yun? Ang lakas ng dating niya. Hindi ko alam. Ngayon ko lang siya nakita. Pero, yung sumusunod sa kanya, di ba yung hanggal na asawang iniwan ng pamilya Kane? Ngayon ang araw ni Ginoong Kane, at ni Binibining Shaw. Anong ginagawa niya rito? Nakakasira ng okasyon. Gusto lang niyang mapalayas. Paano nakasama ng hanggal na yun? Ang isang taong, may ganoong kalakas na presensya. Oh, tingnan natin kung sino to. Oh, sino ba ito kundi ang dating asawa ni Jasper? Aurora, hiha, ano to? Kahit ang isang hanggal na tulad niya, ay makakapunta sa ganitong okasyon, at daladala pa niya. Ang ginoong pilay na ito. Aurora, sino ang nagpasok sa'yo rito? Bumalik ka sa mental hospital na pinagmulan mo. Huwag kang magpahiya rito. Ito ba ang pagtanggap ng pamilya Kane? Sa pagpapalayas sa sarili mong unang asawa, sa harap ng lahat ng bisita mo? Unang asawa. Hindi karapat-dapat ang hanggal na yun sa titulong yun. Naririnig mo yan, hanggal, basura ka lang, na dapat itapon. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para hawakan siya? Bahagya ko lang siyang nahawakan, at parang katapusan na ng mundo ang drama niya. Sira ulo siya. Ang sakit ng ulo ko. Aurora, ayos ka lang ba? Naalala ko na ang lahat. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. Aurora Sterling. Jasper, Vivian, kayong dalawa ang gumawa sa akin na isang hanggal 3 taon na ang nakalipas. Kayong walang hiyang mag-asawa, minamaliit ninyo ang mga hanggal. Kaya hayaan ninyong ipakita ko sa inyo, kung paano sisirain ng hangal, na ito ang buhay ninyo. Aba, tama na. Wala ka kundi isang hanggal, pero mahilig ka talaga sa drama. Hanggal. Ano ang ibig sabihin ng hangal? Ang ginang na ito. Paano ka kumilos na parang hanggal? Gaya ka ba ng hanggal? Ah, lumayo ka. Anong lakas ng loob mong hawakan siya? Alam mo ba kung sino siya? Kalimutan mo na. Hindi ko na nga papansinin ang makipagtalo sa isang hanggal na tulad mo. Kahit na ang mga salita ko ay hindi mo marahil maintindihan, kailangan ko pa ring sabihin sa iyo, mula ngayon, ako ang magiging asawa ni Jasper, ang ginang ng sambahayan ng mga Kane. At ikaw, manatili ka lang dyan, sa mental hospital at maghintay na mamatay. Ayos ka lang ba? Babae, mamatay ka na. Ano ang silbi? Hangal ka. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilya Sterling, na aksidenteng nawala, tinanggap ng aking guro, nagpaprakti ng paglilinang sa bundok ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na pagbaba ko para hanapin ang pamilya ko. Ako'y magiging isang hanggal pala, pinagbintangan ng pekeng tagapagmana. Napilitan akong pakasalan, ang salot na si Jasper. Ayos ka lang ba? Binibining Shaw. Dahil mahilig kang mag-utos na mamatay ang mga tao. Paano kung ikaw ang una kong ipadala doon? Muna? Ang tito kong ito, na bigla na lang sumulpot, tila tunay na, nagmamalasakit sa akin. Tito Ethan. Siya ba ay nagkakaroon ng menopause? Ang sama niya. Natatakot si Aurora. Huwag kang matakot, Aurora. Mula ngayon, kasama ako. Ikaw na ang mambubuli. Walang ibang maglakas loob na mambuli sa'yo. Gusto kita, Tito Ethan. Ikaw ang pinakamagaling. Munting bata. Pagkatapos kumain ng candy, lalo kang naging matamis. Jasper.
Vivian, dahil minamaliit mo ang handle na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ang handle na ito ay wawasakin ka. Ikaw, isang walang kwentang galing sa kung saan-saan, isang pilay, nagmamaganda rito na para bang iyo ang lugar, nagpapanggap na mataas at makapangyarihan. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganoon tungkol sa guro. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso para magkagulo sa teritoryo ng pamilya Khan? Pangungotong at pagsamsam. Walang hiya. Ang pamilya Kane talaga, wala talagang klase. Dahil ikaw ang unang mandaraya, edi wala kang makukuha. Siya ay isang ulila lamang na nakatira sa bahay ng aming pamilya Khan. Isang parasito sa loob ng 3 taon. Walang naiaambag. Siya ang dapat na umalis ng walang dala. Sino ang nagsabing wala akong naiaambag? Kung hindi dahil sa pakiramdam ko na hindi komportable sa pagtira dito at pagbabago ng feng shui ng pamilya ninyo. Paano kaya naging napakasagana ng negosyo ng pamilya Kane sa lahat ng mga taong ito? Eh bakit mo nga pinakasalan ang isang babaeng ulila sa simula pa? Ako. Hangal siya. Ang pera sa kanyang mga kamay ay nasasayang. Sa aking mga kamay lamang, ito magagamit ng maayos. Maging, umalis ka ng walang dala at hiwalayan mo ako. O ako, bilang kanyang asawa, ay muling ipapakulong siya sa mental institution. Isang pilay at isang hanggal. Nagpapanggap na malaking masamang lobo. Hindi pa ako nakakita ng taong kasing walang hiya mo. Bigyan mo siya ng leksyon. Ay, ang aking pulse Ares. Ang goldfish at ang palaka ay parehong nagbagsakan. Ang saya-saya. Ginoong Kane, binibining show. Sobra na ang kasamaan na ginawa ninyo. Ang karma ay isang puta, hindi ba? Paano ako nadulas sa patag na lupa? Grabe talaga to. Jasper, dapat alam mo ito. Sa aking kapangyarihan at koneksyon, marami akong paraan para mapapirma ka. Ngayon, pipirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo. Isang hangal lang siya. Huwag kang mag-astang importante. Abogado Zhang, gawan mo ako ng kasunduan sa diborsyo. Kapag napirmahan mo na, umalis ka na rito, wala kang makukuha kahit isang bagay, mula sa pamilya Khan. Mula ngayon, wala ka ng iba kundi isang taong ayaw ng lahat, isang ligaw na aso. Wala akong ginawa sa'yo, pero sinadya mong ipadala ang isang hanggal na tulad ko, sa isang mental institution. Kung hindi dahil kay Ethan, maaaring namatay na ako roon at walang makakaalam. Bilang isang naglilinang, hindi tayo dapat basta-basta manakit ng ordinaryong tao. Pero ikaw, kailangan mong maging ang kabit. Jasper, hindi pa niya alam, pero malapit na siyang magwakas, na namamaalamos sa kalye, nakakawa. Sino ba ang nag-utos sa kanyang umalis, sa magandang mental institution? At si Rain ang ating espesyal na araw, para gumawa ng gulo, walang kwenta, karapat dapat siyang magutom sa kalye. Tama ang mga sinauna, isang puta at isang aso, tugmang-tugma, kung hindi kita papagalitan. Mag-aakala ka talaga na makakalusot ka sa lahat. Tita Goldfish, bakit mo kailangang maging kabit niya? Bakit? Mongolkal ng lalaki sa basurahan. Anong tawag mo sa akin? Tita Goldfish. Tito Ethan, tingnan mo ang suot niya. Hindi ba't kamukha niya ang isang goldfish? Talagang kamukha niya ang isang goldfish. At narinig ko na nagsasabi ang mga tao na ang babaeng kumakapit sa asawa ng iba ay ang kabit. Ano ang ibig sabihin ng ang kabit? Aurora, ang kabit ay hindi mabuting tao. Huwag kang matututo sa kanya. MMHMM. Tumahimik ka, hanggal ka. Ang pagtawag sa akin ng tita ay sapat ng masama. Ngayon naman ay tinatawag mo akong kabit. Jasper. Mahal, pasensya na sa nangyari sa'yo. Dati, dahil hangal siya, hindi natin napirmahan ang divorce papers kasama niya. Pero ngayon, dahil nandito ang tiyo niya, palalayasin ko siya sa pamilya Khan ngayon din. Tita, kung maaari, huwag mo akong tawaging tita. Sige, Ginang. Ikaw. Ginoo, mukhang napakatalino ni Binibining Aurora. Sa iyong mabait na paggabay, sigurado akong unti-unting gagaling siya. Siyempre, ang ating Aurora ay laging matalino. Vivian, Bakit ka magagalit sa isang hangal? Kapag tapos na ang diborsyo, maaari mong pagbuntunan siya kung paano mo gusto. Gusto mong pagbuntunan ako. Dapat mong malaman ang lugar mo, ang sarili mong lugar. Para sa lahat ng kahihiyan na ipinaranas mo sa akin, babayaran ko ang bawat isa. Kapag wala ka nang natira, namamalo mo sa kalye,
Tingnan mo kung paano kita pakikitunguhan. Hangal, ano pa ang hinihintay mo? Umakyat ka rito at pirmahan mo na. Makinig kang mabuti. Mula sa araw na ito, kung sino man ang manggahas na saktan, ang isang hibla ng buhok sa kanyang ulo, o magpaluha sa kanya ng isang patak, papagsisihan nila ang pagiging buhay nila. Wow, kapag nagalit ang tito ko. Ang gwapo-gwapo pala niya. Nasira na naman ang candy ko. Tito Ethan, ano ba ang pirma? Masarap ba yun? Yan ay para sa ugali mo. Turuan kita ng magandang asal. Hindi masarap ang mga pirma. Pero kung pipirma ka, maalalayan na ang Aurora natin. Hindi mo ba nakita? Nahulog ang candy ni Aurora. Pulutin mo ang candy. Ibigay mo sa kanya ang candy. Ngayon na. Kung magiging mabait kang bata at pipirma, makukuha mo ang lahat ng kending gusto mo. Talaga. Siyempre. Nandito si Tito Ethan. Hindi siya maglalakas loob na tumanggi. Narinig mo siya. Pirmahan mo. Maging mabait kang bata, mahal na Aurora. Pirmahan mo lang ito. At makukuha mo ang candy. Okay, Tita Goldfish. Ang ganda ng sapatos mo. Ang kikinang. Gusto ni Aurora yan. Pwede ko bang makuha? Ibibigay ko sa'yo. Kapag napirmahan mo na ito, sa'yo na yan. At yung kumikinang na ibon, gusto rin ni Aurora yun. Makukuha mo yon. Pirma. Sige, pipirma ako. Pero, kailangan dalhin ninyo sa akin yan. Gusto kong manatili kasama ni Tito Ethan. Ikaw. Bilasin mo. Hindi mo ba narinig sabihin ni Aurora na gusto niyang manatili kasama ko? CJ. Makukuha mo yan. Ay nako, bakit kayo lahat nakaluhod? Siguro, trip lang nilang lumuhod. Hayaan mong pumirma si Aurora. Sakto na ito. Aurora, kailangan mo lang mag-drawing ng konti dito. So ang pirma ay pagguhit lang ng mga kalokohang bilog. Gumuhit ako ng salot. Ano ba ang ginagawa mo, Diyosa? Jasper, kapag may kahit gasgas lang siya, yung pirma na gusto mo, hindi niya ito pipirmahan. Ang balita tungkol kay Binibining Show na alam niyang siya ang kabit, sinisiguro ko, kumalat agad sa buong internet. Oops, pasensya na, Tita Goldfish. Ang damit mo, may salot na ngayon. Limited edition ito, ikaw na maliit na Diyosa. Tito Ethan, ang sama ng ugali ni Tita Goldfish. Natatakot si Aurora, ayaw pumirma ni Aurora, hindi na magdodrawing ng salot si Aurora, at ayaw din ng candy si Aurora. Tingnan mo, pareho kayong pula, ngayon pareho na kayong naging pulang salot. Natatakot si Aurora. Huwag kang matakot, Aurora. Nandito ako, ang 20 pulang salot na ito, hindi maglalakas loob na hawakan ka. Kung hindi natin mapasaya ang Diyosa na ito ngayong araw, kalimutan mo na ang pagpapapirma nito. Naging sobrang gulo na ito. Kung hindi siya pipirma, ang negosyo ng Pamilya Show ay tiyak na magiging katatawanan ng buong lungsod ng Timog Kahoy, at maging ng buong bansa. Aurora, tama na ang pag-iyak. Ano bang kailangan para pumirma ka? Sabihin mo sa amin kung ano ang kailangan para pumirma ka. Kung gayon kayong dalawa, kailangan ninyong lumuhad kay Aurora, parang sa TV. Sabihin ninyo, pakiusap, Binibining Aurora Sterling, pirmahan mo ito. Tapos sabihin ninyo, mga bastardo kaming lahat. Kapag masaya na si Aurora, hindi na ako magdodrawing ng salot. Ang Diyos ang iyon, ay talagang pinangyari kay Ginoong Kane at Binibining Show, na aminin na sila'y mga bastardo sa harapan ng lahat, na wala na talaga sa katinoan ang babae. Bingi ka ba? Hindi mo narinig ang sinabi ni Aurora? Ang sabi ko, magmakaawa kayo. Pakiusap, Binibining Aurora Sterling, pirmahan mo ito. Ano yun, mga bastardo kayo? Hindi ko masyadong narinig. Sa sandaling pirmahan mo ito, ang buhay mo ay magiging impyerno. Aurora, magsisisi ka, sa araw na isinilang ka. Pakiusap, Binibining Aurora Sterling, pirmahan mo ito. Kami ang mga bastardo.
Ang saya-saya talaga. Sige, tumutupad sa pangako si Aurora. Lahat, napirmahan na. Ginoo, kumpleto na ang papeles. Nasiyahan ka na ba, Aurora? MMHMM. Patay ka, Aurora. Tito Ethan, pakinggan mo ang pagsasalita niya. Parang asong ulol ang tunog. Takot na takot si Aurora sa aso. May sumunggab sa kanya, ngayon din. Ano nung sinabi mo? Narinig ni Aurora na ang anumang kumagit sa tao ay asong ulol. Bilis, may sumunggab sa kanya. Tama siya. Kailangan dakpin ng ganyang asong ulol. Lumampas ka na, mga gwardya. Ang maliit na dilag na ito na alam lang. Magtago sa yakap ng lalaki. Dapin siya. Tito Ethan, tulungan mo ako. Kakagitan ako ng asong ulol. Bingi ba kayong lahat? Dakpin ng asong ulol na yon. Ethan, seryoso ka bang? Lalaban sa pamilya kan? Dahil lang sa sinasabi mong Diyosang ito. Akala mo ba ang isang? Hayaan mong linawin ko ito. Nasa ilalim ng proteksyon ko si Aurora. Huwag mo siyang gagalawin. Oo. Kasama ko si Tito Ethan. Walang makakagalaw sa akin. Ang sinasabi mong Tito Ethan na ito ay isang pilay lang. Isang talunan na nagtatago sa wheelchair. Akala mo ba talagang kaya niyang? Huwag mong subukang pag-usapan siya ng ganyan. Tito Ethan, suntukin mo siya. Suntukin mo. Gawin mo. Opo, Ginoo. Ang sampiling ito ay para sa pagiging walang pusong bastardo mo. At ito naman ay para sa bulok mong pagkatao. Ethan, subukan mong sampalin ulit ako. Pakawalan mo ako ngayon din. Kung hindi, dahil lang sa isang Diyosa, naghahanap ka ng gulo. Ang pamilya ka ni ang maniningil sa'yo. Ulit. Teka, Aurora, bakit mo siya pinoprotektahan? Ano, hindi ba komportable ang mga bisig ni Tito Ethan para sa'yo, ha? Ang tingin na yan, ang tono. Angkop ba talaga yan para sa aking kagalang-galang na Ginoo? hindi naman. Paborito ko si Tito Ethan. Narinig ko lang kasi na ang pagtulong sa iba ay ginagawa ng mabuting bata. Ginoong Carlos ay napakaraming beses na siyang sinampal. Malamang pagod na ang kamay niya. Sa susunod, ako na ang gagawa para sa kanya. Gusto ko ring maging mabuting bata. Sa susunod, hayaan mo si Aurora ang manuntok para sa kanya. Gusto rin ni Aurora maging mabuting babae. MMHMM. Ang sampal na ito ay pop unit sa balat mo. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam nang makakita ng mga bituin. Hindi ako si Aurora kung hindi ko ito gagawin. Hangal ka. Masakit ang kamay ko, Tito Ethan. Para sa mga bagay na ganito sa hinaharap, hayaan mo si Carlos ang bahala. Tumutulong lang naman si Aurora sa nangangailangan. Karapat-dapat ang sampal na iyon. Aurora, ayos lang ba ang kamay mo? Masakit pa ba? Masakit pa rin. Pwede mo ba itong hipan para sa akin, Tito Ethan? Aba, isang Diyosa, at isang pilay. Ngayon akala nyo lahat, ay pwede nyo na akong apakan. Hindi ko naman balak na gawin sa inyo ang anuman ngayong araw. Pero ngayon, gusto kong pareho kayong mamatay. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Gusto mo ang buhay ko? Mga gwardya, hulihin silang lahat. Aba, Ethan, masyado kitang minamaliit. Pinalitan mo na ang lahat ng tao ng pamilya kan, ng mga sarili mong tao. Kaya pala, ang tapang mo ngayon, magkano ang binabayad sa iyo ni Ethan? Dodoblehin ko, hindi. 3 beses, ang sinumang makapatay sa kanila. Makukuha ang pera ngayon din. Tito Ethan, ang ulol na asong ito ay mukhang napakayaman. Huwag kang mag-alala. Hindi siya mas mayaman kaysa sa akin. Kung gusto mo, ibibigay ko ang lahat sa'yo. Carlos, ilipat mo ang lahat ng share sa ilalim ng pangalan ko. Kay Aurora. Oh, Ginoo, ito ay, sundin mo lang ang sinasabi ko. Opo. Ikaw ang pinakamagaling, Tito Ethan. Pinakamamahal ka ni Aurora. Kung hahalikan mo ulit ako, mas marami pang premyo.
Talaga. Tama na yan, ang yayabang ninyong dalawa. Pilay, dahil sa dami ng tauhan ko rito, imposibleng, kayo at ang Diyosang ito, ay makakaalis ng buhay. Ang kapal ng mukha mo. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Ang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling ng Cebu City. Ang pamilya Sterling, ang nagpapanginig sa mundo ng negosyo sa isang tapak lamang. Ang panganay na anak, imposible, talagang imposibleng, may koneksyon siya sa Diyosang ito. Sino kayo? Alam ba ninyo kung kaninong teritoryo ito? At basta-basta na lang kayo pumasok. Binibining Sterling. Nahanap ka na rin ni Stella. Ikinalulungkot kong naranasan mo ito. Pagbati, binibining Sterling. Si Aurora pala ay, ang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling ng lungsod ng Tanaw Dagat, hindi pwedeng tama yan. Ang pamilya Sterling, sa wakas, hinanap na rin nila ako. Tito Ethan. Tungkol ba sa akin? Ang pinag-uusapan nila. Tinatawag ka nila. Aurora, ikaw ba ang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling? Ako. Siyempre naman, ikaw nga, ang iginagalang na panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. Narito na ang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. At hindi pa rin kayo magpapakita ng respeto? Iginagalang namin ang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. Oh, siya nga pala. Ang husay ng inyong, maliit na palabas. Ethan, hindi ko akalain. Nagagawin mo ito para sa isang hangal na tulad niya. Talagang pinagbuti mo. Dapat ay lahat kayo ay iginagalang ng mga tao dito sa lungsod ng Timog Kahoy. At papayag kayong maloko ng ganitong palabas. Naniniwala ba talaga kayo na ang babaeng napangasawa ko sa loob ng 3 taon na sumusunod lang sa lahat ng gusto ko ay maaaring maging ang mataas na tagapagmana ng pamilya Sterling? Isang malaking katatawanan. Pero si Aurora nga ay... 3 taon na ang nakalipas. Nang pakasalan ko siya, sinuri ko ng mabuti ang kanyang pinagmulan. Isa lang siyang babaeng, ulila na walang kilalang mga magulang. Hindi siya, tagapagmana ng pamilya Sterling. At ikaw, naglakas loob kang magpanggap bilang pamilya Sterling. Naghahanap ka ng kamatayan. Para sa ilang piso mula kay Ethan, huwag mong ipamigay ang buhay mo sa lungsod ng Timog Kahoy. Alam ng lahat sa lungsod ng Timog Kahoy, na si Aurora, ay isang tunay na hanggal. Kung siya ang tagapagmana ng Sterling Group, ako naman ang reyna ng langit. Kung mag-uurong ka na ngayon, may oras ka pa. Tama, kung alam mo ang ikabubuti mo. Gumapang ka, sa pagitan ng mga hita ko, pagkatapos tumahol kang parang aso, para aliwin ako, gawin mo yan at baka, hayaan kitang umalis ngayon, kung hindi, 3 taon na ang nakalipas, ginawa ko siyang hangal. Ngayon, makalipas ang 3 taon, kayang-kaya kitang iparamdam sa lungsod ng Timog Kahoy, nang walang bakas, 3 taon na ang nakalipas, pinahiya ko siya. Ngayon, makalipas ang 3 taon, kaya kitang iparamdam ng ganun lang kadali, dito mismo sa lungsod ng Timog Kahoy. Kaya pala ang aksidente, ko 3 taon na ang nakalipas. Siya pala ang nasa likod noon. Jasper, anong karapatan mong hawakan? Ang tagapagmana ng mga Sterling. Nang ganyan? Ikaw, Huwag kang magalit, Stella, dahil siya ang nagpahiya sa akin. Ngayon naman, ako naman ang maglalaro. Tito Ethan, ayoko lang siyang gumapang sa pagitan ng mga hita ko. Anong saya doon? Gusto kong maranasan niya kung ano ang maging hanggal. Okay. Okay, ano man ang sabihin mo, Aurora. Ethan Vance, Aurora Sterling. nangangahas kang hawakan ako, hinding-hindi ka palalampasin ng angka ng mga kan. Ikaw na Diyosa. Ngayon, gusto ko lang sana kayong palayasin. Kayong kahabag-habag na talunan. Pero ngayon na yon, gusto kong gumapang ka rito. At lumuhod sa harap ko, nagmamakaawa ng kapatawaran. Baka sakali, pag-isipan kong hayaan kang, umalis ng buo ang katawan mo. Ang mga aso, hindi dapat nakatayo para tumahol. Ang masamang aso, dapat, nakadapa, kumakawi ang buntot at nagmamakaawa ng kapatawaran, di ba? Narinig mo ba yon? Sinabi ng binibini na, lumuhad ka. Nakangahas kayong magpanggap ng mga Sterling. Karapat dapat kayong mamatay dahil dito. Hulihin sila, ibagsak sila. Ngayon din, sisiguraduhin kong mabuhay kayo ng mayaman at marangya. Ha, mga patay na kayong naglalakad, kay kahabag-habag ninyo. Wow, ang daming tao. Yehey, masaya ito. Maglaro tayo ng habulan ng mga aso. Kahit ano ang gusto mo, Aurora. Sige, ikaw rin, sige. Tigil, ang kapal ng mukha mong hawakan si Jasper. Pagbabayaran kayo ng pamilya kay nito. Oops, nahuli na ang aso. Mga walang kwentang tanga, hulihin nyo sila, pigilan nyo sila, para saan pa ba kita pinapasweldo? Ikaw, ang kapal ng mukha mo.
Ang binti ko, nabali. Wow, ang saya-saya. Pero alam mo, itong asong ito, ang alam lang ay umungol at umiyak, ni hindi man lang tumahol tulad ng tunay na aso. Hindi talaga mabuting aso. Aurora, ang kapal ng mukha mong gawin ito sa akin. Talagang. Jasper, ang nabaling binti mo, ay paunang bayad lang sa utang mo sa akin, para sa bawat sakit at panlilinlang, na ginawa nyo sa akin nitong nakaraang 3 taon. Kukunin ko ang bawat sentimo, kasama ang tubo. Unti-unti, babawiin ko sa inyo ng dahan-dahan. Ito, ay simula pa lamang. Isang kahangahangang babae si Aurora. Ang sino mang maglakas loob na saktan siya, ay magbabayad ng mahal. Jasper, ayos ka lang ba? Lumayo ka sa akin. Hindi pa ako tuluyang nasa Syra. Hindi tulad ng iba, na habang buhay ng nasa wheelchair, isang tunay na talunan, ang kahihiyan na yung araw. Hindi ko malilimutan. Isang araw, pagbabayarin kayo ng pamilya kan ng 100 beses. Ang pamilya Kane? Wala ng pamilya Kane. Tapos na. Maghintay ka lang, gagantihan ka ng pamilya kan ng 100 beses. Ang pamilya Kane? Wala ng pamilya Kane. Kalokohan, sino ka ba para sabihin yan? Malapit nang matapos ang oras mo. Tumatawag ang tatay ko. Tatay, sagipin mo ako. Walang hiya kang anak, anong ginawa mo dyan? Ang ECA at ang pulis ay biglang dumating at sinamsam ang lahat. Paano nangyari ito? Tapos na, wakas na ang pamilya kan. Pumayag ka lang na pumirma ang hangal na ito ng divorce papers kasama ko para lokohin ako, para mababa ang gwardiya ko, para makagalaw ka sa likod ko at wasakin ang pamilya kan. Napakasama mo talaga. Pinabayaan mo si Aurora na umalis ng walang-wala, kaya ko winasak ang pamilya Kane. Hindi ka ba natakot, Aurora? Okay lang ako. Nandito si Tito Ethan. Hindi takot si Aurora. Mula ngayon, wala ka ng koneksyon sa pamilya Kane. Kahit kailan, siguro pagod ka na. Umuwi na tayo. Ethan, winasak mo ang pamana ng pamilya ko. Maghintay ka lang hanggang habulin at patayin ka ng pamilya kan. At tungkol sa hangal na ito, ngayong umalis na siya sa pamilya kan, at iniwan ka. Siya ay isang walang magawang ulila. Mamamatay siya ng mas masahol pa kaysa sa akin. Jasper, 3 taon ng impyerno, pag-alis ng walang-wala, para sa pagbagsak ng pamilya Kane. Tila patas na yun para sa akin. Tara na. Opo, sir. Binibining Sterling. Ginoong Vance, salamat sa pagbabalik kay Binibining Sterling. Sa ngalan ng pamilya Sterling, taos puso akong nagpapasalamat. Ginagawa ko lang ang dapat. Kailangan kong isama si Binibining Sterling pabalik sa pamilya Sterling upang maibalik sa kanyang nararapat na lugar. Hindi mo siya isasama. Ano ang ipinahihiwatig mo, Ginoong Vance? Ang mga panloob na usapin ng inyong pamilya ay hindi ko pinapansin. Pero alam ko na 3 taon na ang nakalipas pagkatapos umalis sa bundok. Si Aurora ay anabangan na nagdulot sa kanya ng kapansanan sa pag-iisip at naipit dito. Kaya paano ako maniniwala na kung siya ay sasama sa'yo, siya ay magiging ligtas? Parang siya, ay tunay na nagmamalasakit sa akin. Pero kung sino man ang nanakit sa akin, ay napakataranta sa aking pagbabalik, na ang aking pagpapakita ay dapat nakakasira sa kanilang mga interes. At hindi ko pa rin alam kung ligtas ang aking ina. Kailangan kong bumalik upang malaman ang katotohanan. Ginoong Vance, 3 taon na ang nakalipas na bigo akong protektahan siya. Ganoon nila siya naabot. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Ikaw mismo ay nasa mahirap na sitwasyon. Paano mo masisiguro na palagi mong mapoprotektahan si Binibining Sterling sa hinaharap? Ano ang lakas ng loob mo? Ano ang lakas ng loob mong kausapin ang Ginoo? Nang ganoon, ano man ang mangyari, isasama ko si Binibining Sterling. Kasama ko ngayon. Ginoo, pagkatapos ng lahat si Binibining Sterling ay mula sa lahi ng Sterling. Ang pagbabalik sa kanyang pamilya ay natural lamang. Aurora, gusto mo bang sumama sa kanya? Sobra na ang nagawa ni Ethan para sa akin. Nasagasaan na niya ang pamilya Kane. Hindi ko hahayaang madamay pa siya sa gulo ng pamilya Sterling. Ito ang landas na dapat kong tahakin. At mag-isa kong lalakarin ito. Tito Ethan, sinabi niya sa akin, ang bahay ng mga Sterling ay bahay ni Aurora. Gusto ni Aurora na umuwi kasama niya. Kung yun ang gusto ni Aurora, sige. Nasa pangangalaga mo na siya ngayon. Pero kung si Aurora ay mawalan kahit isang hibla ng buhok, ako, si Ethan Vance, ay personal na pupunta sa lungsod ng Tanaw Dagat at makikipag-usap sa pamilya Sterling.
Huwag kayong mag-alala, Ginoong Vance. Ipagtatanggol ko si Binibining Sterling hanggang sa huli. Ito, Tito Ethan, para sa'yo. Ang tamis. Mami Miss Kita, Tito Ethan. Tito Ethan, pwede bang si Aurora ay madalas na pumunta sa'yo para maglaro? Siyempre naman, ang pinto ko ay laging bukas para sa'yo. Ikaw ang paborito ko, Tito Ethan. Dapat mo rin akong I-miss, ha? Sa nakaraang 3 taon, ano na ang nangyari sa pamilya Sterling? Guro Aurora, hindi ka naman talaga hanggal, di ba? Tama na yan. Sabihin mo na lang kung ano ang nangyari. Pagka wala mo, nag-alala ang guro natin na may nangyari sa'yo. Inutusan niya akong sumali sa pamilya Sterling para handang tumulong sa'yo anumang oras. Ang nanay mo ay nakaretay na mula nang mawala ka. Si Melinda, ang pekeng tagapagmana, ay nakipagsabuatan sa dating kasintahan ng tatay mo at ginagawa siyang tanga. Kung hindi ka babalik agad, ang Sterling Group ay mapupunta sa kanila. Alam ko na, tiyak nakasangkot si Melinda sa nangyari noon. Dapat lang na magdasal siya, na gumaling agad ang nanay ko. O kung hindi, magbabayad siya ng dugo. Carlos, opo, Ginoo, magpadala ka agad ng mga tao para bantayan ang bawat kilos ng pamilya Sterling. Sa pinakamaliit na kibot, i-report mo agad sa akin. Naiintindihan, Ginoo. Si Ginoong Santiago ng lungsod ng Tanaw Dagat ay humihiling na makipagkita sa iyo muli. Gusto niyang makipagtulungan sa atin. Ano sa palagay mo? Ikaw na ang bahala sa mga bagay na ganyang kaliit. Nagtataka ako kung si Aurora ay nahihirapang matulog sa isang kakaibang kama. Ginoo, naiisip ko na, hindi lang basta nagligtas sa iyo si Binibining Aurora. Sa tingin ko ay tiyak na, binigyan ka niya ng gayuma. Sa lahat ng mga taong ito, hindi pa kita nakita na ganyang ka-obsessed sa isang tao. Tumigil kayo dyan. Sino kayo? Ang kapal ng mukha ninyong pumasok sa tahanan ng mga Sterling. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang tunay na tagapagmana ng pamilya Sterling. Si Binibining Aurora Sterling mismo. Ang pinakamatandang anak na babae ng pamilya Sterling ay si Binibining Melinda Sterling. Sino ba talaga kayo? Mukhang sa paglipas ng mga taon, ang peking tagapagmana ay nakalimutan ng mga alila na ito kung sino ang tunay na Panginoon. Aba. Tingnan mo kung ano ang dinala ng pusa. Nagkakagulo tayo, ano? Kung hindi naman pala ito ang aking mahal na Aurora. Ang naligaw, sa sandaling umalis sa bundok. Ano ito? Hindi ka nagtagumpay doon? Bumalik ka ng parang ligaw na aso, na nakatalikod ang buntot. Melinda, tatanungin kita ng 1 beses lang. 3 taon na ang nakalipas, pagkatapos kong umalis sa bundok, bago pa man ako makapasok sa bahay ng mga Sterling. Ako ay sinabangan, at naging isang hanggal, pagkatapos ay inilagay ako, para mapakasal sa pamilya Kane. Ang buong pangyayaring iyon, ikaw ba ang may gawa? Ano naman kung ako, ngayon, alam na ng buong pamilya Sterling, na ako, si Melinda Sterling, ang tunay na tagapagmana. Ikaw, isang ligaw na babae na wala man lang. Sa talaan ng pamilya, dapat namatay na doon. Kung alam mo ang ikabubuti mo, umalis ka na. Kung hindi ipagbalik ni tatay, maghanda ka sa matinding sakit. Matagal ka na sa bahay ng mga Sterling. Mukhang wala ka pa ring natutunang asal. Sige nga. Ipapakita ko sa iyo ang leksyon. Ikaw, ano ba ang ginawa mo sa akin? Binibining Sterling, anong nangyari? Nasa loob si Binibining Sterling, tinuturuan siya ng tamang asal. Walang dapat mang abala sa kanila. Dahil tinatawag mo akong kapatid, bilang magkapatid, magkakaroon tayo ng kaunting usapan ngayon. Umalis ka, kapag may nangyari kay Binibining Sterling. Hindi ka palalampasin, ni Ginoong Sterling. Nasa loob si Binibining Sterling. Nagpapaliwanag ng mga alituntunin ng pamilya Sterling. Bilang mga utusan, makinig lang tayo, hindi na kailangang makialam. Ginoong Sterling, may nangyaring masama. Mukhang ang aking mahal na kapatid ay may dala-dalang ilang kaibigan. Parang gusto ka talaga nila. Ngayong gabi, sasamahan ka nila. Tuturuan ka nila kung ano ang dapat mong sabihin at kung ano ang hindi mo dapat sabihin. Anong klaseng pangkukulam ito?
Ang kapal ng mukha mo. Pangkukulam. Nangangarap ka pa rin ba, kapatid? Hindi ka pa rin naniniwala. Subukan mo ako. Ako ang paborito ni tatay. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. Isa ka lang hindi ginustong bastardo. Sasabihin ko kay tatay. Sige, subukan mo. Ako ang pinakamamahal ni tatay. Ako ang panganay na anak ng pamilya Sterling. Ikaw ay isang bastardo lang na hindi naman gusto. Sasabihin ko talaga kay tatay. Sige, gawin mo. Ang panganay na anak ng pamilya Sterling. Hindi ka karapat-dapat. Kahit hindi mo sabihin, hindi ibig sabihin na hindi ko alam. Ikaw, para nakawin ang pwesto ko. Pagkababa ko pa lang mula sa bundok, ginawa mo akong tanga. Tapos nagplano kang ipakasal ako. Sa salot na iyon, si Jasper. Melinda. Ikaw, nararapat kang mamatay. Ang ulo ko. Ang sakit na sakit. Wala akong ginawang masama. Kahit na ipinanganak ka, malinaw namang hindi ka pinalaki ng maayos. Dapat sinabi ko noon kay Jasper na doblehin ang dosage para sa'yo. Para maging bangkay ka kaagad. Tulad ng iyong may sakit na ina, mas mabuti pang maging lumpo ka habang buhay. Kaya ikaw pala, ano ang ginawa mo sa nanay ko? Ano ang nangyayari? Tulong. Aurora, maghintay ka lang kapag nakauwi na si tatay. Papatayin kita ng napakasakit. Gagapasin kita. Sige. Maghihintay ako. Mabuti, para malaman ng lahat kung anong klaseng basura ang anak na pinalaki ng pamilya Sterling ng mahigit 20 taon. Talaga. Binibining Sterling, ano ang nangyari? Diyos ko. Bumalik na si Ginoong Sterling. Nandyan na ang sasakyan niya sa gate. Aurora, tapos ka na. Kapag nakauwi na si tatay, tatayo talaga siya para sa akin. Maghintay ka lang na mapaalis ka. Melinda, ayos ka lang ba? Ang babaeng iyon. Siya ba ang nanay ko? Ang sarili kong nanay, paano niya magustuhan ang isang pekeng tagapagmana na ganoon? Nanay, nandito ka na. Sa wakas, natatakot ako. Mali ang pangalan. Kaya hindi pala siya ang nanay ko. Huwag kang matakot, anak. Nandito ang nanay mo. Diyos ko, ang leeg mo. Namumula lahat. Sino ang gumawa nito? Si Aurora ang gumawa. Pagdating pa lang niya, ikinulong na niya ako. Inakusahan niya akong sinaktan siya. Tapos sinuntok niya ako. Arturo, tingnan mo ito. Ang anak mo, pag-uwi dito, nagmamalaki. Sinasampal lang ba niya ang mukha ni Melinda? Sinasampal niya ang mukha mo. Sinasampal niya ang mukha ng pamilya Sterling. Aurora, totoo ba ang sinabi ni Melinda? Ang unang sinabi mo sa akin, Ama, ay para lang sa iyong ampon na anak na babae, at ako pa ang tinatanong mo. Tinatanong kita, bakit napipi ka? Ang unang sinabi sa akin ng ama, ay tungkol pala sa kanyang ampon na anak na babae. Sagutin mo ako. Tinatanong kita, bingi ka ba? Tama, ako ang gumawa. Pero karapat-dapat siya. Kung manggahas siyang mangulit sa akin, hindi ko siya palalampasin. Arturo, narinig mo ba yun? Inamin niya. Gina ganyan-ganyan niya si Melinda. Sobra-sobra na siya. Anong kasalanan ni Melinda? Para magdusa ng ganyan. Bastos. Nanakit ka ng tao, at may kapal ka pa ng mukha para magdahilan. Ngayon din, humingi ka ng tawad kay Melinda. Humingi ng tawad. Bakit hindi mo itanong kung bakit ko siya sinaktan? 3 taon na ang nakalipas. Siya ang gumawa sa akin para maging isang hanggal. Inagrabyado niya ako, at ipinagkasundong pakasalan si Jasper. Muntik na niyang sirain ang buhay ko. Sinasabi mong sinaktan ka ni Melinda? Nasaan ang ebidensya? Sa salita lang. Gusto mong aiduwit ang kapatid mo? Sige. Gusto mo ng ebidensya. Tatlong taon na ang nakalipas, nang bumaba ako sa bundok, at hindi pa man nakakapasok sa tahanan ng mga Sterling. Sinoong ako, at ginawang isang hanggal. Pagkatapos, nadaya ako para mapakasal sa pamilya Kane. Lahat ng ito, ikaw ba ang gumawa? Ano kung ako nga? Ngayon, alam na ng lahat sa pamilya Sterling. Na, ako, si Melinda Sterling, ang tunay na tagapagmana. Ikaw, wala ka nga sa talaan ng pamilya. Batang to, dapat matagal ka nang namatay sa labas. Ito ba ang maituturing na ebidensya? Hindi, tatay. Pinilit ako ni Aurora. Pinagbantaan niya ako.
Arturo, tiyak na pinilit ni Aurora si Melinda para sabihin yan. Hindi yan dapat paniwalaan. Tingnan mo, ang mga sugat sa leeg ni Melinda, ang tunay na ebidensya. Aurora, nagseselos lang siya kay Melinda. Pinilit ko siya. Kay gandang pagmamahalan ng ina at anak. Ama, ano naman ang tungkol sa aking ina? Ang aking ina, si Catherine Bay. Saan siya pumunta? Alam ba niyang nakabalik na ako? Tama na. Bakit mo binabanggit siya? Ikaw, ang saya-saya ng pagtitipon ngayon. Hindi lang ito karaniwang sakit. Anong ingay ito? Anong kaguluhan ito? Hindi pa ako patay. Ang bahay na ito ay umabot na sa ganitong kalaking gulo. Catherine, sakto ka ng dating. Tingnan mo ito. Pagdating pa lang ni Aurora, nagwala na siya't binyuli si Melinda. Si Melinda ay isang anak na babae na pinaghirapan ninyong dalawang palakihin. Paano niya nagawa ang isang bagay na ganito kasama? Kailangan mong ipagtanggol si Melinda. Kailangan mo. Nanay, ang sakit talaga. Aurora, ano ang nangyari? Nanay, may nakita akong madumi sa leeg ng kapatid ko. Itim at madumi ang itsura. Gusto ko lang sana itong panasan para sa kanya. Lagi sinasabi ni Tito Ethan na dapat tayong tumulong sa kapwa. Sino si Tito Ethan? Kung itatanong mo, siguro hindi naman talaga siya tito ko. Hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay na may isang taong gumagamit ng isang masamang setup ng feng shui para unti-unting ubusin ang iyong puwersa ng buhay at swerte. Nanay, Catherine, naririnig mo ba ito? Nagpapanggap pa rin siyang tanga. Sinadya niya yun. Catherine, may sakit ka. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay na ito. Ngayon, si Aurora ay dapat humingi ng tawad kay Melinda. Yan ang patakaran. Patakaran. Ang anak kong babae ay kakauwi pa lang. Nang hindi man lang itinatanong kung ano ang nangyari, pinapatawad mo siya. Yan ba ang ideya ng pamilya Sterling sa mga patakaran? Mga patakaran, ha? Anak ko, kakauwi lang. At pinipilit mo siyang mag-sorry, nang hindi man lang itinatanong kung bakit. Yan ba ang patakaran ng pamilya Sterling? Catherine, ganyan mo siya ipinagtatanggol. Isang bastos na babae lang siya, galing sa bundok, mag-aaspang, kahihiyan na siya, sa pangalan ng mga Sterling. Kaming mga Sterling ay hindi kailanman tatanggap sa kanya. Tatay, ganoon ba talaga kalaki ang pagkamuhi mo sa akin? Hindi ako ang tatay mo. Ang pangalan mo ay hindi kailanman naitala sa talaan ng pamilya Sterling. Wala kang kinalaman sa pamilyang ito. HMP. Umalis ka, rito ngayon din. Arturo Sterling, bastardo ka. Aurora, ay iyong sariling laman at dugo. Sarili kong laman at dugo? Isang anak na wala namang ginawa kundi magdala ng kahihiyan sa pamilyang ito. Mas mabuti pang itakwil ko siya. Si Melinda, ang tanging tagapagmana ko, si Arturo Sterling. Catherine, tingnan mo ang sarili mo. May sakit ka at mahina. Gaano pa katagal mo siya mapoprotektahan? Ito ang pinakamasamang, sumpang pagkukulong ng kaluluwa at pagpapahina ng kapalaran. Kaya pala, malubha ang sakit ni nanay. Siguro ginawa ito ni Serena para maisguro ang posisyon niya. Ikaw. Ang purong yang energy na ito ay makakapagprotekta kay nanay pansamantala. Pero, kailangan kong magmadali at sirain ang sumpang ito para mailigtas si nanay. Ang mga Sterling ay tunay na kasuklam-suklam. Nararapat silang. Sige. Aalis na ako. Ganitong klaseng tahanan. Ayaw ko namang manatili. Aalis na ako. Ang bahay na ganito ay hindi karapat-dapat tirhan. Pero bago ako umalis, may isang bagay akong kailangang gawin. May malubhang sakit ang nanay ko. Grabe na ang kanyang sakit. Ilan sa mga dekorasyon sa bahay na ito ay malas, at ito ang nakakaapekto sa kanyang kalusugan. Bilang kanyang anak na babae, kailangan kong itapon ito para sa kanya. Huwag mong hawakan yan. Antigo ko yan. Ano ba naman yan? Bakit pagkatapos mabasag ang klorera, parang ang gun-gun ng pakiramdam ko? Ikaw. Sinira mo talaga. Ano, mas magaan na ba ang pakiramdam? HMM. Huwag kang mag-alala. Ito pa lang ang simula. Ang mga taong nanakit sa iyo, papanagutin ko.
ang bawat isa sa kanila. May tao ba dyan? Samahan ninyo si Ginang sa kanyang kwarto. Tungkol naman sa hanggal na ito. Burahin ang recording sa kanyang telepono. At itapon siya sa labas. Mula ngayon, huwag nang payagan ang kahit na sinong basura na pumasok sa tahanan ng mga Sterling. Sino ang may lakas ng loob na bastyusan ng panganay na anak na babae ng pamilya Sterling? Anong klaseng panganay na anak na babae? Panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. Mula pa noong una, ang tunay at nag-iisang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling ay si Melinda Sterling, HMPH. Ang lakas ng loob mong tawaging panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. Hindi ka ba natatakot na itapon ka sa tahanan ng mga Sterling? Ikaw, Stella, sayangin mo pa ang hininga mo sa kanila. Ang pamilya Sterling ay wala sa akin. oo. Saan man pumunta si Guru Aurora? Sumusunod ako. Anong ginagawa nyo dyan at nakatayo lang? Dahil may mga bulag na hanggal na hindi alam ang kanilang lugar, itapon nyo sila. Kasama nitong hanggal. Alisin nyo silang lahat sa harap ko. Huwag nyo isiping, walang magtatanggol kay Aurora. At makakalusot kayo sa pananakot sa kanya. Huwag mong isipin na dahil lang wala si Aurora sa tabi ko at walang kumakampi sa kanya, ay pwede mo na siyang apilin. Tito Ethan, anong ginagawa mo rito? Aurora, sino ang nananakit sa'yo? Masyadong malakas ang impluensya ng mga Sterling. Hindi ko na siya madadami pa. Wala yan. Ayos lang ako, Tito Ethan. Talaga, umalis ka na. Kaya ko tong harapin mag-isa. Ito ay usapin ng pamilyang Sterling. Wala kang pakialam dito, dayuhan. Lumabas ka. Tatay, siguro yan yung gigolo na kinakalanta rin ni Aurora, kay walang hiyang mag-asawa. Ang dumi ng bibig mo. Sambayin mo siya. Tatay, siya sinampal niya ako. Ang kapal ng mukha mo, manggahas kang manapak sa bahay ng mga Sterling. Akala mo ba talaga ang pamilya namin ay natatakot sa'yo? Ginoong Sterling, ang bilis mong makalimot. Kaninang umaga lang, nagkasundo tayo tungkol sa lupain na iyon, sa East Southwood. Tinupad ko ang pangako ko. Ikaw, ganito mo trinitreto si Aurora. Kaya, para lang mapakitunguhan ako ng maayos ni Ama. Para lang mapakitunguhan ako ng maayos. Nagbayad siya ng napakataas na halaga. Ang lupang iyon ay legal ng pag-aari ng pamilyang Sterling. Nakasulat na yan kung iniisip mong umatras. Huli na. Bukod pa riyan, ang pagpapalit sa kanya sa isang lupain ay isang karangalan para sa kanya, ang lupa. Dahil naibigay ko na sa inyo, hindi ko na ito kukunin pabalik. Isang pirasong lupa lang yan. Ako, si Ethan Vance, kayang tiisin ang pagkawala. Pero hindi ko inakala na gagamitin ninyo ang ibinigay ko para kay Aurora, para sa kanyang tahimik na buhay, bilang panlaban para siya'y apihin. Ang pamilyang Sterling. Talagang ipinagmamalaki ang kapangyarihan. Ang lupang iyon, matagal nang nakapangalan iyon sa pamilya Sterling. Nakasulat lahat yan. Ngayon mo pa ba gustong umatras? Huli na. Ang pamilya Sterling. Talagang malakas ang kapit. Ethan, gusto mo bang magkagulo? Dapat mong malaman ang lugar mo. Ang katayuan ng aming pamilya Sterling sa lungsod na ito ay matatag dahil sa isang dahilan. Mayroon kaming suporta ng Ginoong Santiago, ang malaking boss. Kung lalabanan mo ang mga Sterling, lalabanan mo rin si Ginoong Santiago. Maging matalino ka. Umalis ka na, ngayon na, Ginoong Santiago. Ano? Natatakot ka? Akala mo ba ay kaya mong makatagpo man lang si Ginoong Santiago? Malabo, baliktad ang pagkakaintindi mo. Kung si Ginoong Santiago ang gustong makipagkita sa akin, kailangan niyang magpadala ng imbitasyon. 3 araw bago ang petsa. At kahit noon, baka wala ako sa mood. Ethan, parang hindi siya yung tipo na nagyayabang. Sa tono ng kanyang pagsasalita, parang mas makapangyarihan pa siya kaysa kay Ginoong Santiago, na iginagalang ng mga Sterling. Kalakaran ng mga sinungaling. Lintik na pilay ka. Sino ka ba talaga? Si Ginoong Santiago ang gustong makita ka. Sa panaginip mo na lang. Ethan, hawak ni Ginoong Santiago ang ekonomiya ng lungsod ng Tanaw Dagat at maging ang buong lungsod ng Timog Kahoy. Ang payo ko, sa ngayon, mag-sorry ka, lumabas ka, para sa kapakanan ng lupang iyon. Paglalampasan ko ito ngayon. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mangyayari, ang kapal ng mukha mo. May 1 minuto ka para lumuhad at humingi ng tawad kay Aurora. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling hayaan kang matikman kung ano ang pakiramdam ng pagkalipol. Lintik na pilay ka. Gusto mong humingi ako ng tawad. Sa hangal na iyon, ako ang tunay na, panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. Karapat dapat ba siya dyan? Paluhurin mo siya. Gusto mo mag-sorry ako sa hangal na ito. Ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. Karapat dapat ba siya? Papaluhurin mo siya.
Nanay, tatay, tulungan ninyo ako. Melinda, anak ko, pakawalan ng anak ko. Kaya totoo palang anak talaga, ni Arturo at Serena si Melinda. Arturo, titigil ka lang ba dyan at panunuorin silang? Bulihin ang anak natin dito mismo sa bahay natin. Anak natin, lalaki ka ba talaga? Ethan, lumampas ka na. Akala mo ba talagang ang pamilya Sterling ay pushover lang? Mga gwardya. I-lock ang mga pinto. Ano ba ang ginagawa mo? Bahay ko ito. Tito Ethan, alam ko. Ama, para turuan ng leksyon ang mga asong ito, syempre, Guro Aurora. paano kung maglaro tayo ng isang maliit na laro? Laruin natin yung nilalaro ko sa mental hospital. Hindi ko gagawin yan. Pero ipinipilit ko. Ang saya-saya. Melinda. Tulog ka ba? Melinda. Anak ko. Ang mahal kong anak. Aurora. Ikaw na babaeng lason. Anong karapatan mong gawin? Ito sa anak ko. Lalabanan kita. Arturo. Sinaktan niya ang sarili mong laman at dugo, at nakatayo ka lang dyan at nanunood. Ethan. Aurora, kayo'y lubos na wala sa sarili. Anong karapatan mong saktan ang anak ko? Ginagawa ninyong kaaway ang pamilya Sterling. At ginagawa ninyong kaaway si Ginoong Santiago. Tatawagan ko si Ginoong Santiago ngayon din. Sisiguraduhin kong mawawala kayo ng walang bakas. Tito Ethan, ang Ginoong Santiago bang binanggit niya, ay talagang napakamakapangyarihan. Hindi ka nila sasaktan, di ba? Huwag kang matakot. Ipoprotektahan kita. Yamang ikaw ang naghahanap ng gulo. Huwag kang magsisisi sa akin. Ang teleponong ito ay nakakonekta sa pribadong linya ni Ginoong Santiago. Tawagan mo siya ngayon. Bago maghating gabi, kung hindi mo napatras si Ginoong Santiago para suportahan ka, hindi ako mag-aatubiling gawin siyang pabor at linisin ang lugar. Ethan, may lakas ka ng loob. Sa simula, dahil sa lupain na iyon, papalampasin ko sana ito minsan. Pero ngayon parang, kailangan mong lumuhod sa harap ng anak ko. Magmano at humingi ng tawad. Ipapaintindi ko sa'yo kung sino talaga ang may hawak dito. Umuubos na ang oras mo. Hintayin mo lang. Tatawagan ko si Ginoong Santiago ngayon din. Tingnan natin kung hanggang kailan mo ito matatagalan. Patay ka. Kaya, Sa lahat ng mga taong ito, nasa ilalim lang ng aking ilong, nagbabalak sa aking likuran. Ang buhay ko sa lahat ng mga taong ito. isang malaking biro. Nanay. Ang sinasabi ni Ginoong Vance, kung magpapatuloy pa ang ating pakikipagtulungan, ay nakasalalay sa kung paano kayo mga Santiago kikilos mula ngayon. At kung mananatiling tahimik ang lungsod ng Tanaw Dagat, malinis ba ang record mo nitong mga nakaraang araw? Tatay, huwag kang mag-alala. Alam ko ang mga dapat pagtuunan ng pansin. Hello, Ginoong Santiago. Si Arturo Sterling ito. Kailangan ninyo akong tulungan. May pumasok sa bahay ko. Sinuntok ang anak kong babae. At gustong gibain ng pamilya Sterling. Wala silang respeto sa inyo, kahit kailan. Sabi niya kung hindi kayo dumating. Bago maghating gabi, wawasakin niya. Ang pamilya Santiago. Sa lungsod ng Tanaw Dagat, sino itong hanggal na naghahanap ng kamatayan? Sino ang may lakas ng loob na hawakan ng isang tao? Sa ilalim ng aking proteksyon sa lungsod ng Tanaw Dagat? Siya ay, si Ethan Vance. Ano? Sino ang sinabi mo? Arturo, bastardo ka. Makinig ka sa akin. Bago ako makarating dyan, huwag mong, sa anumang pagkakataon, galitin si Ginoong Vance. Papunta na ako. Ihanda ang kotse. Ngayon din. Agad. Pumunta sa tirahan ng mga Sterling ng mabilis. Bilisin mo. Huling pagkakataon na ito. Kung magsusari ka kay Aurora ngayon din, baka payagan ko pa itong lumipas, alang-alang kay Aurora, at hindi ko na ito ipapamukha sa'yo. Kung hindi ano, nasa bingit ka na ng kamatayan at matapang ka pa rin. Sa tingin ko hindi na natin kailangang maghintay kay Ginoong Santiago. Ipapadala kita. At itong hanggal na iyong pinoprotektahan, sa iyong paglalakbay ng magkasama. Ano pa bang mga baraha ang nakatago sa kanyang manggas? O nagbubulahan lang ba siya? Kung aabot sa punto, kailangan kong gamitin ang aking huling paraan. At pilitin siyang umalis kasama ko. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Bastardo ka, tigilan mo yan ngayon din.
Ginoong Santiago, ikaw, nandito ka. Siya nga, si Ethan Vance na ito. Tumahimik ka. Buong buhay ko, ako si Kingsley, ay nagtrabaho, at sa wakas ay nakamit ang kaunting pabor mula kay Ginoong Vance. At ikaw, hanggal ka, sinira mo ang lahat para sa akin. Kahit 10,000 beses ka pang mamatay, hindi pa rin sapat para mabayaran yon. Ginoong Vance. Ako, si Kingsley, ay naging pabaya at nahuli sa pagdating. Pinabayaan kong gambalin ka ng mga hanggal na ito. Nakikiusap ako na parusahan ninyo ako ng mabigat. Nagsusori talaga si Ginoong Santiago sa kanya? Sino ba talaga itong si Ethan Vance? Hindi ako makapaniwala. Ginoong Santiago. Pilay lang siya. Bakit mo siya ginaganyan? Sino ba talaga siya? Tahimik. Langgam ka. Ang estado ni Ginoong Vance ay hindi para pagdudahan mo. Ang pamilya Sterling? Wala yan. Ang kapal ng mukha mong lumampas sa iyong hangganan. Arturo. Nanay. Anong ginagawa mo dito sa baba? Ginoong Vance. Ginang Bay. Ang nangyari ngayong gabi ay kamalian ng pamilya Sterling laban kay Aurora at isang pagkakasala sa inyo. Sina Arturo Sterling at ang kanyang anak na babae, bulag sa kasakiman. Karapat-dapat sa kanilang parusa. Gayunpaman, ang ari-arian ng pamilyang Sterling na ito, maging ang mga pangunahing industriya ng Sterling Group. Kung babalikan mo ang pinagmulan nito, ito ay ang mana ng pamilya Bay. Nanay, anong ibig mong sabihin? Ako, si Catherine, ay naging walang kakayahan. Nabigo akong protektahan ang pamana ng ating pamilya. Pinabayaan kong magduse si Aurora. Hindi ko magawang humingi ng tawad para sa pamilya Sterling. Nakikiusap lang ako sa inyo. Alang-alang sa mana ng aking pamilyang Bay, at alang-alang kay Aurora. Nakahabagan ninyo kami. Naiwanan ng pamilyang Bay ng kahit kaunting pundasyon. Mananatili ako. Para kay Aurora, ipagtatanggol ko ang pamana ng pamilyang ito, na dapat ay sa kanya talaga. Hanggang sa araw na siya mismo ay bumalik, upang kunin ang lahat ng nararapat sa kanya. Kaya pala, nanay ang nagtiis lahat ng panahong iyon, na natili siya, para pangalagaan ang lahat para sa akin. Basta hindi na muling makikialam ang pamilya Sterling sa akin. Ang nangyari noon, pwedeng kalimutan muna. Pero ang mga ari-arian ng pamilya Sterling, ako mismo ang kukuha. Tito Ethan. Pagod na ako. Uwi na tayo. Sige. Ginoong Santiago. Opo, Ginoong Vance. Ngayong nagsalita na si Ginang Bay. Susundin ko ang kanyang hiling. Tungkol naman sa pamilya Sterling. Tapos na ang usapang ito. Ang susunod naman, kung ano ang gusto ni Aurora, desisyon niya yon. Ikaw na ang bahala dito. Ayokong may sinumang. Gambalin siya mula ngayon. Salamat, Ginoong Vance. Salamat, Ginang Bay. Naiintindihan ko po, sir. Maayos po itong aayusin. Aurora. Uwi na tayo. MMHMM. Huwag kang mag-alala, Aurora. Ipagtatanggol ko ang natitirang pamana ng ating pamilya. Gising ka na pala. Maayos ba ang tulog mo? Tito Ethan, kailan pa siya dumating? Hindi ko. Nasabi ba ang kung ano-anong kakaiba habang tulog ako? O naglalaway ba ako ng todo? Tito Ethan, anong ginagawa mo rito? Diyos ko. Ang ganda ng katawan mo. Mas maganda pa kaysa sa mga larawan na itinago ng guro ko sa kanyang manual ng kagalingan. Gusto ko lang hawakan. Tito Ethan, nakabukas ang puwelyo mo. Ayusin ko para sa iyo. Anong nangyayari sa maliit na utak mo? At bakit ang pula-pula ng mukha mo? Wala lang. Gusto ko lang tumulong. Binibining Aurora, handa na ang almusal. Paumanhin. Paumanhin, Ginoo, binibining Aurora. Ako. Wala akong nakita. Sige, magpatuloy kayo. Tito Ethan. Kailangan kong mag-ayos. Polem, Tito Ethan. Ginoo. Ginoo. Ang nararamdaman mo kay binibining Aurora, hindi lang dahil sa pagligtas niya sa buhay mo, di ba? Ang turingan ninyong dalawa kanina, parang kayo ay talagang magkatugma. Ang dami mong sinasabi.
Maghanda ka. Babalik si Leo ngayong araw. Dadalhin ko si Aurora para makilala siya. Opo, Ginoo. Posible kaya? Ang nararamdaman ko kay Aurora ay pag-ibig na talaga? Hoy, Aurora. Dadalhin kita para makilala ang isang tao mamaya. Pamangkin ko siya. Halos magkapareho kayo ng edad. Leo Vance ang pangalan niya. Leo. Huwag kang mag-alala. Pasaway siya. Pero may puso siyang ginto. Sige. Dalhin mo si Binibining Sterling. Sa kwarto 306. Agad-agad, Ginoong Vance. Tito Ethan. Ikaw. Hindi ka sasama sa akin. Maging mabait ka. May negosyo akong aasikasuhin. Babalik ako agad. Si Carlos ang maghahatid sa'yo. Hindi. Dapat manatili si Ginoong Carlos sa tabi mo. Tito Ethan. Bumalik ka agad. Mag-iisa na lang ako. At matatakot. Sige. Bibilisan ko. Halika na. Nako, nakakapagod pala maglaro ng inosenteng dalagita. Kahit ang pangangaso ng demonyo kasama si Master, hindi ganito kabigat. Sumasakit ang buong katawan ko. Pasensya na, ayos lang. Hindi ko rin sinasadya. Wala yun. Ngayong mga panahon, grabe na ba ang pressure sa mga paparazzi? 5 taon na akong hindi nakakabalik. Kailan pa nagkaroon ang lungsod ng Timog Kahoy ng ganito kagandang babae? Ang ganda ng mukha, ang aura, kayang-kaya nitong lampasan ang kalahati ng mga tinatawag na diyosa sa industriyang ito. Hoy, tumingin ka sa dinadaanan mo. Pasensya na, aksidente lang. Hindi pwedeng mambangga ka lang tapos aalis. Alam mo ba kung magkano ang bag na ito? Tingnan mo, aksidente lang talaga. Ngayong araw. Parang magandang araw para gumawa ng kabayanihan. Ang limited edition ko. Hoy, cutie, tingnan mo kung saan ka pupunta. Magbayad ka. 20,000 piso ang babayaran mo ngayon o hindi ka makakaalis. Gino, pakikuha mo ang kamay mo. Ako na ang magbabayad ng paglilinis. Pero huwag mong hawakan. Paglilinis, panaginip yan. Buong halaga ang babayaran mo. Lipat sumpa. Ang lalamunan ko. Ang sakit. Ang sama ng swerte ko. Ang pantalon mo, mas malala pa. Gino, mukhang ang swerte mo ngayon, hindi masyadong maganda. Gusto mo bang tawagan ko, ang hotel manager, at tulungan kang maglinis, o baka naman, ikaw na lang ang bahala dyan? Ano bang nangyayari ngayon? Ang weird lang talaga. Swin or take ka ngayon, pare. Ang sama-sama ng araw ko. Huwag mong subukang makita-kita sa susunod. Nakakainis. Anong klaseng mga tao ito? Siya. Malamang wala siyang kinalaman. Diyan. Tito Ethan. Anong meron sa itsura mo? Galing ka ba sa set ng pelikula? Naku, Tito Ethan, hindi mo naintindihan. Hoy, ako ay isang $1 million na idol ngayon, nakakainis ang makilala. Tito Ethan, ano ito? Tumubo na ba ang matandang puno? Nagiging romantiko ka na? Seryoso ka, Tito Ethan? Kaya ikaw ay talagang may kaunting spring sa iyong hakbang, ha? Aling Diyosa ang bumaba para iligtas ka? Kapag nagkita tayo mamaya, maging magalang ka. Sige na, maaasahan mo ako. Sa totoo lang, Tito Ethan, kanina sa pasukan, nakakita ako ng isang diyosa na mukhang isang duwende. Ang kanyang vibe ay parang hindi sa mundong ito. Sa ngayon, naiintindihan ko talaga ang nararamdaman mo. Seryoso, Tito Ethan. Kung kasama kita, talaga, mararamdaman mo kung gaano ito kaganda, maganda. Mukhang hindi ka talaga gutom, ha? Carlos, itulak mo ako.
Baka naiinip na si Aurora. Opo, Ginoo. Napafocus ako sa sandaling yon. Nakalimutan kong hingin ang kanyang numero. O mag-selfie kami. Malaking pagkakamali. Teka, Tito Ethan. Yung Aurora, siya ba ang magiging Tita Aurora ko sa hinaharap? Hindi pa ako handa para dito. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo tungkol sa kanya. Bata pa si Aurora. Ipakita mo ang respeto sa kanya pagpasok natin. At isa pa. At huwag kang magsalita ng padalos-dalos pagpasok na tayo. Hindi alam ni Aurora ang mga detalye ng sitwasyon ko. Huwag kang magkamali. Tito Ethan, mula rito hanggang doon, ilang dosenang metro lang, milyon-milyong beses mo na yatang binanggit ang pangalan ni Aurora. Hindi ba't isa lang siyang mabagal mag-isip na maliit na bata? Kahit marinig ka niya, ano ang maiintindihan niya? Kung maglakas loob kang hamakin siya, babaliin ko ang 2 binti mo. Narito ang 1,000,000 piso. Ituring mo itong iyong allowance. Tito Ethan, ang bait-bait mo naman. Talaga. I promise mo sa akin. I promise ko. Ako, si Leo Vance, ay magiging isang tahong na nakadikit ang bibig. Walang kahit anong salita na hindi ko dapat sabihin ang lalabas sa aking mga labi. Kung hindi mabibenta kahit isang kopya ang aking bagong album. Mas mabuti. Tara na. Hindi na ako makapaghintay na makita kung sino itong Aurora na ito, ang misteryosong taong nagawang maakit ang aking malamig na tito ng ganap. Nag-aantay ka siguro. May nangyari kaya, naantala ako. Mga puting rosas. Ang gaganda nila. Ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa akin ng bulaklak. Nagustuhan mo ba? Gustong gusto ko. Salamat, Tito Ethan. Leo, anong inaantay mo? Pasok ka na at bumati ka? Kumusta? Ako si Leo. Ito ang aking. Hindi nga, siya talaga. Anong pagkakataon? Ikaw. Tito Ethan. Ang gwapo naman, nito. Gusto sanang makipag-usap ng pribado ni Aurora, sa kanya. Sandali lang, pwede ba? Sige, huwag kang lalayo. Carlos, tulungan mo ako dito. Tulungan ka sa... Carlos. Tumatanda na ba ako? Oh, gusto ba ng mga babae ngayon? Yung ganong klaseng lalaki, bata, masigla. At maayos ang itsura. Carlos, pwede bang hawakan mo ito para sa akin? SHH. Pakakawalan kita, pero kailangan mong pangakuan ako, na hindi ka maingay. Deal. Uha. Kung sisiga ka, hindi ka na muling kakantahin ng maayos. Sumpa ko. Nahihirapan na akong huminga. Ikaw, yung paraan ng pagsasalita mo, parang hindi galing sa 3 taong gulang. Sinabi ni Tito Ethan, 3 lang ang liyo mo. Nagsinungaling siya sa akin. Ikaw. Hindi ko ito napansin noon. Ngayon naintindihan ko na. Dahil ba natakot si Tito Ethan na mabuli ka, kaya sinabi niya sa lahat na ang talino mo ay medyo mababa. Para mas maprotektahan ka. Wow, ang galing ng plano ni Tito Ethan. Talagang napakagaling. Sobrang protektado niya sa'yo. Tita Aurora. Ang hirap siguro ng pinagdaanan mo. Ang pagpapanggap na kasabay. Ng tito ko at sa akin ay nakakapagod siguro para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ako na ang magiging pinakamatapat na tagapagtanggol ng pagmamahalan nyo. Itatago ko ang inyong sekreto ng mabuti. Anong Tita Aurora? Leo, makinig ka sa akin. Ang relasyon ko kay Tito Ethan ay hindi tulad ng iniisip mo. Oh, sige na. Alam ko na ang lahat. Narinig ko lang kay Carlos na kayong dalawa ay nasa kwarto at naglalambingan. Sabihin mo lang sa akin ang isang bagay. Kayo ba ay... Kami ay walang ginawa. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko, isa lang akong bahagi ng maliit ninyong palabas, di ba? Bahala na. Hayaan mo siyang isipin ang gusto niya. Habang nagpapaliwanag ako, lalo lang lumalala. Kahit papaano, hindi niya talaga napansin na nagpapanggap lang ako. Tinulungan pa nga niya tayong magtago. Tuloy-tuloy na lang natin ito. Kung may pagkakataon mamaya, doon ko na lang ipapaliwanag ang lahat.
Heto na. Aurora, subukan mo ito. Mahilig ka pala sa matatamis. Salamat, Tito Ethan. Hoy. Tito Ethan, kumuha ka rin. Kain na hinala, masarap. Sige. Salamat, Aurora. Hoy, hoy, hoy. Kayong dalawa, mga magkasintahan. Sige na, pwede ba ninyong igalang man lang ang tema ng araw na ito? Kung tama ang naalala ko, ang araw na ito ay dapat na ang welcome dinner ko, di ba? Naalala ba ninyong isipin ang nararamdaman nitong binata? Naalala ba ninyo kung paano nararamdaman ng buong hapag na ito? Naiinggit na, kaya nagsiselos. Kailangang may mag-alaga kay Aurora ngayon. Kumain ka na lang. Tito Ethan, dati ikaw ang pinaka-spoiled sa akin. Hello. Alam ko ang sitwasyon. Sige. Pupunta ako dyan. Aurora. May nangyari sa kumpanya. Kailangan kong ayusin. Sige. Leo. Alagaan mo ng mabuti si Aurora. Dito ka na lang at kumain kasama niya. Pagkatapos, ihatid mo siya pauwi. At tandaan mo, huwag kang magpapatagal sa labas. Huwag kang mag-alala, Tito Ethan. Ako ang bahala kay Tita Aurora. Pangako ko, sisiguraduhin kong makakarating siya ng ligtas sa bahay. Hehe. Aalis na ako. Sige. Tapos na ang palabas. Empake na tayo at umuwi na. Huwag kang magmadali, Tita Aurora. Maaga pa, ang gabi. Sige na, dadalhin kita sa isang masayang lugar. Bakit bigla akong nagkakaroon ng masamang kutob? Aurora, kung sa tingin mo'y masyadong maingay, dito ka muna magpahinga. Sasayaw muna ako sandali. Babalik agad ako. At uwi na tayo agad. Paalam. Ikaw. Huwag kang aalis. Hoy, Tita Aurora. Tulong, sagipin mo ako. Malaking kasawian. Nako. Umalis kayo dyan. Papasukin niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Aurora. Handal ka. Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Nagkamali ka ba ng napuntahan? Tumigil ka dyan. Ito ang Mockhand Bar. Nandyan ang VIP Lounge. Para sa mayayaman at makapangyarihan, hindi basta-basta makakapasok ang kahit sino. Makakapasok. Lalo na ang katulad mo, na hindi naman buo ang isip. Binibini, gusto niyo bang paalisin namin ang ginang na ito? Siyempre, paalisin niyo siya ngayon din. Ang Mockhand Bar niyo, pagkatapos ng lahat, ang pinakamagandang club sa lungsod ng Timog Kahoy. Huwag niyo basta pinapapasok ang kahit sino. Nakakababayan ng klase. Kung tatakot nyo ang ibang bisita, kaya nyo bang panagutan yan? Tama. Hindi basta-basta makakapasok ang kahit sino. Lalo na ang katulad mo, na bangkarote na ang pamilya, at ngayon ay nagmamaganda pa rito. Kung tama ang alala ko, ang pamilya show ay wala na, di ba? Aurora. Hindi ka nahanggal. Sundin nyo lang ang procedure nyo, asikasuhin nyo yan. Huwag nyo siyang hayaang mang-abala sa ibang bisita. Opo, binibining Sterling. Hoy, ikaw, ha. Halika, uminom tayo. Tigil. Tita Aurora, nandito ka na. Pinagtatambangan nila ako. Tingnan mo to. Isa pang magandang babae. Ano to? Sumama ka rin ba dito ng kusa para makipagsaya sa amin? Kung ganun, hindi na kami magpapakundangan. Ha. Anong ginawa mo at nagalit sila sayo?
Tita Aurora, nakapasok ako sa maling kwarto. Sumama ka sa akin. CJ, Hoy, hoy, aalis, di ganun kadali. Di basta-basta. May utang pa siya sa amin mula sa pastahan. Di pa nababayaran ng utang. Akala mo basta ka nalang aalis pagkatapos matalo? Anong pastahan? simple lang. Kapag natalo ka sa isang round, maghuhubad ka ng isang damit, o kaya, iinom ka ng isang baso. Itong gwapong to, may 10 basong utang sa amin, dahil ikaw ang sumasagot para sa kanya. Bakit di ka na rin sumali? Taasan natin, ang pusta, hahaha. May 20,000 piso sa card na ito. Walang password. Sapat na ito para mabayaran ang lahat ng gastos ninyo ngayong gabi. Kasama na ang bayad sa abala. Isasama ko siya. Oh, siya. Aurora. Ang tagal nating di nagkita. Bakit nagmamadali? Dapat magkwentuhan ang mga matatandang magkaibigan. Bitawan mo ako. Sa ngayon, dapat nakauwi na. Si Aurora kasama si Leo. Para ang sasakyan. Nandito si Aurora. Alamin kung ano ang nangyayari. Akin yan. Ibalik mo sa akin. Ano ng problema? Tumatawag ka pa rin ng tulong. Kanino ka tatawag, Ethan? Alam mo ba, dapat nga pasalamatan kita. Kung hindi dahil sa'yo, na madaling nauto. Yung putang yan ay hindi sana, naghanap sa'yo. At napakadaling nahulog, sa bitag ko. Jasper, binabalaan kita ngayon. Kung ikaw, ay mangahas na hawakan ako, ang tatay ko at si Tito Ethan, ay magpapasisi sa'yo. Hindi ako mangahas hawakan ka, batang Ginoong Vance, pero siya, itong putang nagloko sa akin, at ginawang tanga ako. Talagang aayusin ko siya ngayon. Dalhin ang ating minamahal na, batang Ginoong Vance, sa kwarto sa tabi, ikandado siya. Bago tayo matapos dito, huwag siyang palabasin para makialam. Opo, Ginoong Kane. Jasper, bitawan mo ako. Jasper, kung hahawakan mo si Tita Aurora, hinding-hindi kita patatawarin. Umalis ka dyan. Bitawan si Tita Aurora. Aurora, nagpapanggap kang tanga sa buong panahon. Niloloko mo ako, at ngayon ay nakikipag-close ka na. Sa pilay na si Ethan, at ipinagkakatiwala mo ang sarili mo sa kanya. Ginawa mo akong katatawanan ng buong lungsod ng Timog Kahon. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang mangyayari kapag kinainisan mo si Jasper Can. Jasper, dahil alam mo, ako ang panganay na anak na babae ng pamilya Sterling. Dapat mong malaman na ang kapangyarihan ng pamilya Sterling ay higit na malakas kaysa sa mga Kane. Kung manggahas kang hawakan ako, ang pamilya Sterling ay hindi kailanman palalampasin ito. Binibining Aurora Sterling, pwede nang itigil ang pagpapanggap. Matagal nang sinabi sa akin ni Melinda na siya ang tunay na tagapagmana ng pamilya Sterling. Ikaw ay wala kundi isang itinapon ng mga Sterling. Nangako siya na kung tuluyan kitang mawawala, ang pamilya Can ay makakakuha ng buong suporta ng pamilya Sterling. Mula ngayon, tataas na ang aming pamilya. Aurora, ang kwartong ito ay inihanda para lang sa'yo. Anong nangyayari? Bakit ang hilo-hilo ko? Hindi gumagana ang kapangyarihang espiritual ko. Ang talino mo talaga. Akala mo ba darating ako ng walang handa? Pinuno ko na ng pampatulog na gas ang kwarto. Nakikita mo yan. Umiikot na ang kamera. Sa loob lang ng 1 minuto, may mga lalaking papasok at makikipagkulitan sa'yo. Bukas, kakalat sa buong internet ang bidyong ito. Pero, bago pa sila makapila, ako muna. Walang nakakaalam na nandito ka, kaya ngayon, mag-relax ka na lang at magmakaawa sa ilalim ko. Tito Ethan, nasaan ka? CJ, gusto mo ng masakit? Huwag kang magreklamo kapag nagpakita ako ng kalupitan. Bitawan mo ako. Bastardo ka. Tumigil ka dyan. Sino yan? Sinisira mo ang saya ko. Tito Ethan, tulungan mo ako. Ayos lang, Aurora. Nandito ako. Ilalabas kita rito.
Hayaan mong mabuhay. Gusto kong pagsisihan niyang buhay siya. Tito Ethan. Narito ka na rin. Natatakot talaga ako. Aurora, huwag kang matakot. Narito si Tito Ethan. Uwi na tayo, okay? Ethan. Ang init ng pakiramdam ko. Hindi ko na matiis. Mainit ka nga. Binigyan ka ng droga. Ang init talaga. Sobrang init. Tito Ethan. Ang sama ng pakiramdam ko. Pakiusap. Tulungan mo ako. Pakiusap. Tulungan mo ako. Aurora, magtiis ka lang sandali. Malapit na tayo sa bahay. Bilasin mo. 5 minuto. Sa loob ng 5 minuto, kailangan nating makabalik sa villa. Opo, Ginoo. Nakuha mo ba lahat sa kamera? Lalo na yung putang nagpapakalat sa kanya. Gumagapang-gapang sa lalaking iyon. Huwag kang mag-alala, binibining Sterling. Nakuha namin mula sa lahat ng anggulo, malinaw na malinaw. Lahat ng close-up na hiningi mo. Magiging iskandaloso ito. Mabuti. Sa umagang-umaga bukas, gusto kong kumalat ang balita tungkol kay Aurora. Nalasing sa isang bar, nagmamakaawa sa loob ng mamahaling kotse, at kumakapit sa kanyang sugar daddy. Sa buong lungsod ng Timog Kahoy. Huwag mo akong sisihin dito, Aurora. Ikaw ang may kasalanan. Bakit ka pa kasi bumalik at ninakaw ang sa akin? Sa kanal ka dapat. Aurora, dito ka lang maghintay. Kukuha ako ng doktor, para sa iyo ngayon din. Huwag kang umalis. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Tutulungan kita? Aurora, tingnan mo ako. Alam mo ba kung sino ang kasama mo? Alam ko. Ikaw. Ikaw si Ethan. Si Tito Ethan. Pakiusap. Tulungan mo ako. Pakiusap. Ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko. Aurora, tandaan mo ang gabing ito. Tandaan mo kung sino ako. Mula ngayon, sa akin ka na. Lahat ng kaugnay na impormasyon at mga litrato, online man o offline. Gusto kong mawala ang lahat. Ayokong makaray ng kahit bulong tungkol dito, sa anumang paraan. Aurora, mula ngayon, poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang sino man o ano man ang makasakit sa'yo. Bakit ang sakit-sakit? Huwag kang umalis. Ikaw ba si Ethan? Tito Ethan. Diyos ko. Kagabi, dinroga ako. Tapos, ako. Parang pinilit ko ang sarili ko kay Ethan. Halos, inaabuso ko siya. Nako, wala na ako. Aurora. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Si Ethan Vance yun. Hello. Guru Aurora, kakadiskubre ko lang na sina Jasper Kane at Melinda Sterling ang nagtambal para ipahamak ka kahapon. Ayos ka lang ba? Nasaan ka na ngayon? Pupunta na ako dyan. Ayos lang ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Pero, halika na't sunduin mo ako ngayon din. Pupunta tayo sa bahay ni Melinda.
May dapat managot. Panahon na. Para pagbayarin ang utak. Sa likod ng lahat ng ito. Oo, papunta na ako. Umalis na siya. Tatay, Ang walang utang na loob na yun ay naglakas loob pang magpanggap na tanga. At ginago tayong lahat sa mismong harapan natin kapag nakabalik na siya. Babaliin ko ang mga binti reputasyon ng pamilyang Sterling ay lubusan ng sinira niya. Ang saya-saya pala ng pagtitipon. Nag-antay lang kayong lahat para sa akin. Para magkaroon ng munting paglilitis. May mukha ka pang bumalik. Kahit ano pa ang mangyari, ito pa rin ang tahanan ko. Bakit hindi ako dapat bumalik? Hindi ko masasabi ang pareho sa ibang tao, mga nangaagaw ng pugad na hindi naman sa kanila. Na dapat ay may konting pagpapakumbaba na, sa ngayon. Kung hindi sinabi sa akin ni Melinda, hindi ko malalaman ang iyong maliit na palabas. Hindi ka lang nagpapanggap na tanga. Naglulukohan ka pa roon. Ginagawa ang ganyang, nakakadiring, walang hiya mong bagay. Ang reputasyon ng pamilya natin ay lubusan ng nadungisan mo. Tingnan mong mabuti. Paano kung sabihin ko sa iyo, na ang buong gusot na ito ay inayos, ng iyong minamahal na anak na babae, si Melinda? Paniniwalaan mo ba ako? Nandyan na ang ebidensya, nagdadahilan ka pa rin. Napakabait ni Melinda. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Kita mo, sabi ko na nga ba, ang paliwanag ay para sa mga taong talagang handang makinig. Ang pagtatangi mo ay halatang halata, nakakatawa. Kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala sa akin. Pero hindi ako naparito ngayon para mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo sa iyo tungkol sa walang kwentang bagay na ito. Naparito ako para kunin ang nararapat sa akin. Ang Sterling Group. Nakita mo, sabi ko sa'yo, ang mga paliwanag ay para sa mga tao na handang makinig. Pero naparito ako ngayon, hindi para makipagtalo sa'yo tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito. Narito ako upang kunin ang akin. Ang Sterling Group. Matapos ang kaiyahiyang bagay na ginawa mo, hindi ko man lang, kaagad itinapon ka, palabas ng pamilya Sterling. Iyon ay bilang paggalang sa ating relasyon. At nag-aambisyon ka pa rin sa Sterling Group, hindi pa ako patay. Tatay. Tama, hindi ka papatay. Pero nakita ko ang testamento ni Lolo. Stella. Maliwanag na nakasaad sa testamento. Ito ay galing sa lolo ko. Iniwan niya ito sa safety deposit box ng bangko para buksan ko. Kapag ako'y nag-20 taon, nakasaad dito na. Ang Sterling Group ay dapat namana sa Aurora. Narito ako para pamunuan ang Sterling Group. impossible. Tatay, nagsisinungaling siya. Paano may iwan ni Lolo ang grupo? Sa isang mangmang at hangal na tulad niya. Anong karapatan mayroon siya? Arturo. Nawala siya noong bata pa. At wala siyang naiambag sa pamilyang ito. Sa pagbalik niya, gusto niyang kunin ang lahat mula kay Melinda. Iyan ay lubos na hindi makatarungan. Sa lahat ng mga taong ito, napakarami na naming naibigay ni Melinda, sa iyo, at sa pamilyang ito. Kung ibibigay mo sa kanya ang grupo, magiging hindi matiis ang buhay dito. Kung ano ang ina, siya rin ang anak. Wala kang klaseng tao. Magpanaginip ka. Nakalimutan mo ba na ang Sterling Group ay ari-arian ng pamilya Bay? Tanging ako at ang nanay ko ang may dugong Bay. Wala na ang pamilya Bay. At ang nanay mo ay halos patay na. Ang kapal ng mukha mo, manghahampas ka, ako ay. Ginoong Sterling, hawakan mo siya at tingnan natin ang mangyayari. Ang kapal ng mukha mo, sinuntok mo talaga ako? Ginoong Sterling, subukan mong hawakan siya at tingnan mo ang mangyayari. Ethan, anong ginagawa mo dito? Mahal ko. Akala mo makakatakas ka lang pagkatapos mong magsaya? Nagtatago. Nag-aalala ako sa'yo. Kaya sinundan kita. Sakali lang. May mga api sa'yo. Ang binti mo. Hindi ka pala pilay? Kailan ko ba? Sinabing pilay ako. Kasama mo, ganun ka. Kapareho mo ang mga kasama mo. Aurora. Tingnan mo ang mga kasama mo. Anong klaseng mga tao ito? Mga sinungaling, at mga taong may madilim na nakaraan. Paano kita mapagkakatiwalaan? Sa Sterling Group? Aurora.
Nakatayo ka lang dyan, at hinahayaan ng isang dayuhan, na magwala sa ating tahanan? Tinitingnan mo pa ba akong, iyong ama? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala ng Sterling Group. By corporation na lang. Tito Ethan. Alam mo ba, ang baho ng hangin dito. Umalis na tayo dito. Teka, Sige. dahil determinado ka talaga. Sa loob ng 3 araw, ang Sterling Group ay magdaraos ng taunang pagpupulong ng mga shareholder. Kung makakapunta ka at mahikayat mo, ang higit sa kalahati ng mga shareholder na sumuporta sa iyo, aaminin ko ang iyong kakayahan. At papayagan kang makilahok sa pagpapalit ng liderato ng Sterling Group. Arturo, nawawala na ba ang isip mo? Tatay, huwag. Tama na. Desidido na. Tingnan natin kung ano talaga ang kaya niya. Hindi ako sang-ayon. Sa loob ng 3 araw, ang Sterling Group gaganapin ang taunang pagpupulong ng mga shareholder. Kung makakapunta ka at mahikayat ang mahigit kalahati ng mga shareholder na sumuporta sa iyo, saka ko lang aaminin ang iyong kakayahan. Hindi ako sang-ayon. Ang Sterling Group ay palaging akin. Kung hindi ka sang-ayon, maghain ka ng kaso. Kung ipipilit mong manatili, magtatrabaho ka na lang para sa akin. Aurora, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin dito. Tito Ethan, ang binti mo. Saan mo pinakabit ang prosthesis na yan? Ang galing talaga ng teknolohiya. Mukhang totoong binti, hindi mo halata kapag naglalakad ka. Ang layo na ng narating ng teknolohiya ngayon. Aurora, tigilan mo nga yan. Hahawakan ko to, hahawakan ko to. Hindi naman totoo yan. Anong problema kung hahawakan? Ang damot mo. Sige, tanong ka na ng tanong. Ngayon naman ako. Bakit ka nagpapanggap na tanga? At, kaninang umaga, bakit ka umalis nang walang palem? May paliwanag ako dyan. Kaya mabuti pang magbigay ka ng magandang paliwanag. Ano ba talaga ang nangyayari? Aurora, Paano kung sabihin kong, nagising ako, sa halik mo kaninang umaga? Maniniwala ka ba sa akin? huwag kang gagalaw. Paano kung sabihin ko sa'yo, na kaninang umaga, gin-icing mo ako ng isang halik? Naniniwala ka ba? Huwag kang magpumiglas. Tito Ethan, ikaw. Ang binti mo. Kailan ko ba sinabi sa'yo na peke ang binti ko? At 3 taon na ang nakalipas nang iligtas mo ako sa paanan ng bundok. Napaka talino at tapang mo. Bakit ngayon? Bigla kang nahihiya? So alam mo palang ako yun simula't simula pa. Noon, punong-puno ka ng dugo. Akala ko, Siyempre naaalala kita. Kasing liwanag pa rin ang mga mata mo tulad noon. Pero nang mahanap kita, naging isa ka ng maliit na hanggal. Alam mo ba kung gaano ako kinabahan? pasensya na. Hindi ko dapat sinungalingan ka. Natatakot lang ako na makasalamuhan ng masasamang tao. Tito Ethan. Kumalma ka. Ang aking mahal ay naging pasaway. Ang magsinungaling at tumakas ay dapat parusahan. Pagkatapos ng kagabi. At ngayon, hindi mo na, dapat ako tawaging Tito Ethan. Oy, Tito Ethan. Kailan ka ba babalik? Anong meron? Mahal ko. Namimiss mo na ba ako? May malaking sorpresa ako para sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. O, anong magandang balita? Hulaan ko. Lahat ba ng shareholders ng Sterling Group ay nainganyo na ng ating Aurora?
Hindi naman. Kung ganoon, hindi na yun sorpresa. Anyway, pag-uusapan natin yan pagbalik mo. Hoy, anong ginagawa mo? Aurora, Magkano ang binayad sa iyo ni Melinda? Pakawalan mo ako. At dodoblehin ko iyon. tumahimik ka. Hindi kami narito para sa pera ngayon. Narito kami para tapusin ang buhay mo. Sisihin mo ang sarili mo dahil sa pagiging matigas ang ulo mo. At pagkahumaling kay Ethan. At pagiging sagabal sa iba. Paano naglaho ang pamilya Kane? Nang isang gabi lang, siya ang mastermind sa likod noon. Aba, Ethan, ang tagal mo itong itinago sa akin. Akala ko talaga, palaos ka lang, naulila, at gusto pa kitang pakasalan. Hindi ka panipaniwala, pakawalan mo ako. Ngayon, aayusin ko ang utang na loob sa kanya. Huwag kayong maniwala sa matamis niyang salita. Kung pakakawalan natin siya, may pag-asa pa ba tayong mabuhay? Bilasan niyo at takpan ang bibig niya. Melinda. Alam kong nandito ka. Ano? May lakas ka ng loob na gawin ito, pero wala kang lakas ng loob na ipakita ang mukha mo, ha? O parang daga ka rin ba? Sa kanal, takot sa liwanag. Mahal kong Aurora, tapos na ang oras. Matigas pa rin ang ulo. Aba, Aurora. Pagkatapos ng lahat ng panahon, ngayon, sa wakas ay nahulog ka sa aking mga kamay. Melinda, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero bulag ka para makita ito. Ikaw ang may kagagawan nito. Krimen ang ginagawa mo. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Bakit dapat sa'yo ang Sterling Group? Bakit palagi kang isang hakbang na nauna sa akin? Hindi ko tatanggapin ito. Ano ba ang meron ka na wala ako? Kainis. Handa si Melinda para dito. Hindi na naman gumagana ang mga kapangyarihan ko. Melinda, huwag kang maglakas loob. Hindi pa huli ang lahat para tumigil. Aurora, ngayon, gagawin kitang danasin ang pinakamasakit na kamatayang maiisip. Tumigil ka dyan. Kapag hinawakan mo siya kahit isang daliri, gagawin kitang pagsisisihan ng araw na ipinanganak ka. Ethan, mahal mo talaga siya, di ba? Para sa kanya, handang isugal mo pa ang buhay mo. Makinig ka sa akin, Melinda. Mabibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Pera at kapangyarihan. Katayuan. Lahat yan ay maibibigay ko sa'yo. Paano kung sabihin kong, gusto ko ang lahat na pinaghirapan mo sa loob ng mahigit isang dekada? Handa ka bang isuko yon? Oo. Ang conglomerate sa ilalim ng pangalan ko, ang mga shares, at lahat ng aking ari-arian. Pwede kong ilipat ang lahat, sa'yo ngayon din. Hindi ko inakala na ganito ako kahalaga sa kanya. Ethan, para sa kanya, handang gawin mo talaga ang lahat. Hindi kita hahayaang manalo. Kung hindi ko siya makukuha, hindi rin siya makukuha niya. Ngayon, gagawin kitang manood ng sarili mong mga mata habang namamatay siya sa harap mo. Tumawag siya ng pulis. Binibitin niya tayo. Mula nang pumunta ako rito ngayon, hindi ko na binalak na umalis ng buhay. Nabasa ko na ng gasolina ang lugar na ito. Kung hindi ko makukuha ang lahat, magkakasama tayong masusunog. Kung hindi ko makukuha ang lahat, Tumakbo ka, miss. Aurora. Aurora, huwag kang matakot. Sasagipin kita. Aurora. Tita Aurora. Tita Aurora. Tita Aurora, gising ka na. Akala ko hindi na kita makikita. Tita Aurora. Array.
Pasensya na. Nag-aalala lang talaga ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, Tita Aurora. Ang mga taong nanakit sa'yo ay hinuli na ng pulis. Nasaan si Ethan? Tita Aurora, magpagaling ka muna. Sabihin mo lang sa akin kung nasaan si Ethan. Sabi ni Tito Ethan, na huwag sabihin sa'yo ang kalagayan niya. Inutusan niya akong alagaan ka muna. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hahanapin ko siya ng mag-isa. CJ. Habang sinasagip ka si Tito Ethan, ay nakalanghap ng sobrang usok. Nasa liis siya, walang malay. Ano? Para iligtas ka, Tito Ethan, ay nakalanghap ng sobrang usok. Nasa liis siya at walang malay. Anong sinabi mo? Paano nangyari ito? Akala ko, pagsubok sa buhay at kamatayan ang dinaranas ko. Pag-ibog pala ang pagsubok. Akala ko perpekto ang mga kalkulasyon ko. Pero nahulog pa rin ako sa'yo. Ethan, nakikiusap ako sa'yo. Ngayong nahulog na ako sa'yo, huwag mo akong iwan. Hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka. Pasensya na, nagsinungaling pa rin ako sa'yo. Sabi ng guro ko, ang pag-usisa sa maraming lihim ng cosmos ay magpapaiikli ng puwersa ng buhay ng isang tao. Pagkatapos nating maging magkasintahan, hindi na ako madaling nagkalkula. Dahil natatakot ako na hindi tayo magkasama hanggang pagtanda. Ethan, hindi pa kita napapangasawa. Hindi pa kita nasasabihan ng harapan na mahal din kita. Marami pang bagay na hindi pa natin nagagawa ng magkasama. Gising ka na, please. Tito Ethan. Natatakot ako. Huwag mo akong iiwan, ha? Aurora, huwag kang umiyak. Hindi kita iiwan. Narinig ko lang na sinabi mo na pakakasalan mo ako, walang atrasan. Gising ka na. Sige, pakakasalan kita. Hindi ako aatras. Mga binibini at Ginoo, tayo po ay nagtipon dito ngayon, sa harap ng Diyos at ng ating mga panauhin, upang pag-isahin sina Ginoong Ethan Vance at binibining Aurora Sterling, sa banal na kasal. Ginoong Vance, tinatanggap mo ba si Aurora bilang iyong asawa? Mula ngayon at magpakailanman, sa ginhawa o sa hirap, sa saya o sa lungkot, sa sakit o sa kalusugan, naibigin at pahalagahan at maging tapat sa kanya, hanggang sa kamatayan ng maghiwalay sa inyo. Oo, tinatanggap ko. Binibining Sterling. Tinatanggap mo ba si Ethan bilang iyong asawa, mula ngayon at magpakailanman? Sa ginhawa o sa hirap, sa saya o sa lungkot, sa sakit o sa kalusugan, naibigin at pahalagahan at maging tapat sa kanya, hanggang sa kamatayan ng maghiwalay sa inyo. Oo, tinatanggap ko. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong pag-ibig. Ipinaalam ko na, kayo ay mag-asawa na. Ikaw, maaari mo nang hagkan ang iyong nobya.